Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkubentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Ito po, update po tayo kay Vice President Sara Duterte, mga tambay. Nasa Davao City po siya at marami po siyang mga activities doon. At syempre po, nagpasalamat din po siya sa nangyari pong desisyon ng Senado. Pero kung sakali man, handa naman po ang ating Vice President, kung sakali man po na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema dito po sa hinahin o dito sa ginawa ng Kongreso na naghain ng petisyon para mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Nakahanda naman po ang Vice President yan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at tingnan din po natin ang kaganapan sa Vice President, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Diwang ang kampo ni Vice President Sara Duterte kasunod ng desisyon ng Senado na isantabi ang impeachment case laban sa kanya. Handa rin daw sila sakaling baligtarin man ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang susunod na akbang ng defense team ni VP Sara? Ricky, ayon nga sa kampo ng Vice Presidente, hindi muna nila pangungunahan ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kanyang impeachment case. Matatangdaang naghain ng motion for reconsideration ang Kamara na iapila ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Ayon kay Attorney Michael Pua, ang spokesperson ni VP Sara sa kanyang impeachment case, magsusumiti pa sila ng tugon alinsunod sa utos ng mataas na hukuman. Hindi dinitalye ni Pua kung ano ang lalamanin ng kanilang komento. Dagdag pa ni Pua, handa sila sa posibilidad na baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang naunang unanimous decision. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Pua. Siyempre po, no? Anything can happen. So kung magkakaroon man ng second round o magkakaroon ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente pagdating ng Feb 6, we are definitely ready for that as we were ready for it this time around. At Bril, may pahayag na ba si VP Sara sa naging resulta ng botohan sa Senado? Jiggy, alam mo, kaninang tanghali ay nagkaroon ng Thanksgiving lunch sa Davao City si VP Sara kasama ang kanyang legal team at mga petitioners. Pero hindi siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa desisyon ng Senado na isantabi o i-archive ang impeachment complaint. Sunod-sunod din ang naging aktibidad ni VP Sara dito sa lungsod ngayong hapon. Kabilang na ang pagdalo niya sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church para sa selebrasyon ng Karayawan Festival. Ayon kay Archbishop Romulo Valles, di niya inaasahan pero pinasasalamatan niya si VP Sara na piniling dumalo sa naturang misa. Nag-operatory din si VP Sara at tumanggap ng ostya. Pagkatapos ng misa, inaasahang dadalo din sa Thanksgiving nga ngayong hapon sa opening ng Karayawan Festival dito sa Rizal Park si VP Sara, at ayon nga sa ating natanggap na impormasyon ay pagkatapos ng kanyang aktibidad dito sa Davao City, mamayang gabi ay babalik na siya sa Maynila. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Yan mga tambay. Malinaw na po ang pahayag ng ating Vice President, mga tambay, na wala pong kinatatakutan at handang-handa po ang ating Vice President at ng kanyang legal team kahit po mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema, yung unanimous. Unanimous po kasi ang naging boto po ng mahistrado po natin sa Korte Suprema. Hindi po ba? At dito po, siyempre po, umaasa pa rin po ang grupo po na tinatawag niyang Tambaluslos. Ang grupo ng Tambaluslos ng tinatawag ng Vice President ay umaasa po mabaliktad pa ang unanimous decision at pumabor po sa kanila para po matuloy ang impeachment. Naka-archive na po yan . Tingnan po natin. Pero sinasabi nga po ng mga eksperto, lalo-lalo ng matatalinong mga abogado, bihira pong mangyari yan sa Korte Suprema. Lalong-lalo po kung napakarami pong paglabag ang ginawa pong proseso ng House of Representatives dahil po sa pamumulitika nila sa Vice President. Bihira po mangyari yan na mabaliktad po ang unanimous decision ng Korte Suprema.
Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi nga po ng mga matatalinong mga eksperto, talagang yan po suntok sa buwan. Suntok na lang po sa buwan yan yung kanila pong hindi matanggap-tanggap, mga kababayan. Ang napakasakit lang po sa katotohanan nangyari po sa ating bansa. Ginugulan po nila ng isang damukal na pera ng taong bayan. Pera po ng taong bayan ang nalustay. Nilustay po nila ng nilustay ang pera ng taong bayan umano para lang po sa pangsariling interes lamang. At yung pera po ng taong bayan na dapat ay napunta sa mga proyekto na pangangailangan ng taong bayan para po ang ating bansa ay umunlad naman ang bansang Pilipinas at napakaraming proyektong kakulangan, ay inubos lang po nila dito sa pamumulitika at pagpapabagsak sa mga Duterte umano. Pera po yan, pera. At yan po ay hindi po napunta sa programa. Napunta po yan sa mga bulsa nila umano, sa mga magnanakaw na mga politiko. Yan ang dapat pong imbestigahan, yung mga magnanakaw na yan. Lalong-lalo po yung tinatawag na tambaluslos. Dapat po imbestigahan po yan. Dahil napakaraming pera po. Umano ang nilustay niyang tao na yan para po sa pangsariling interes, mga kababayan. At yung mga naghahanap po sa Vice President, di ba hinahanap po nila si Vice President? Nasaan daw po? Ayan ang Vice President. Siya po ay naglilingkod sa probinsya, sa Davao City, sa kanyang mga kababayan. Ay may mga activities pa siya ron. At syempre nagpapasalamat siya dahil nanaig po ang katotohanan. At hindi po ang kasamaan ang nanaig dito po sa ginawa po sa kanyang pamumulitika gamit ang pera ng taong bayan. Excuse me po. Di po ba? Yan po ang napakaganda. Pag wala kang itinatago, malinis ang konsyensya mo, totoo, lalabas po talaga ang katotohanan. Hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Dahil nakita naman po natin, yung mga baho nila ngayon ay lumalabas na. Sumisingaw na. Napakabaho na po. Naglalabasan na po ang isang damukal na korupsyon nila umano. At dapat po itong maimbestigahan. Sana po, madaliin po ang imbestigasyon dahil wala po tayong aasahan pagka ang nag-imbestiga ay House of Representative. Wala po tayong kapag-pag-asa dyan pagka sila po ang nag-imbestiga niyan. Ang maganda po mag-imbestiga niyan, kung sana bumuo po ng third party, yung mga independent na mag-iimbestiga dyan. Pero pagka hindi, wala rin po tayo aasahan sa Kongreso. Sana maging patas at magaling at talagang lumabas po ang tunay na mga magnanakaw dyan sa House of Representatives umano. Pagka iyan po inumpisahan ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sana po wala po sanang kilingan at sinasabing kaibigan kahit pangulo ka pa. Hindi po ba? Sana gawin po ng Senate Blue Ribbon Committee ng patas at wala pong tinitingnan at kinikilingan ang kanilang investigasyon. Kaya dito po mga tambay sa Vice President, ayan po, maliwanag po. Ang nangyari po ay nanaig ang katotohanan, hindi po ang kasamaan sa impeachment ng Vice President. Siyempre po, yung mga masasama na ang layunin na impeachment ay hindi po titigil yan hanggat sila po ay nasa kapangyarihan at kontrolado nila ang pera umano ng ating bansa. Sabi po ni attorney ng abogado po ng ating Vice President, ay handa naman po sila sa lahat ng gagawin nitong mga tao na ito. Kahit po ang impeachment ay meron pa silang i-impeach o isulong na naman nila ang bagong impeachment sa 2026, ay handa pa rin po ang Office of the Vice President. At handa pa rin po ang Vice President sa mga susunod na mga plano ng mga masasamang tao, mga kababayan. Yan po mga kababayan, nasa maayos na kondisyon at ang ating Vice President ay talaga nagtatrabaho at pabalik na po siya ng Maynila pagkatapos ng mga kaganapan po at mga activities at Thanksgiving na ginawa po sa lungsod ng Davao City. Ay maayos na maayos po ang ating Vice President at nagpapasalamat po siya sa mga Pilipino, lalong-lalo po sa mga sumusuporta at nagtitiwala po sa kanya. Mabuhay po kayo, Vice President. At hindi naman po mananaig talaga ang kasamaan. At syempre po, mag-ingat po kayo.
kailangan nyo po magdoble ingat, Vice President. Bakit po? Hindi po nila kayo na-impeach. Baka huwag naman sana. Baka sa ibang pamamaraan naman po kayo gawa ng hindi maganda na mga taong nagpakasama na dahil sa kapangyarihan, mga kababayan. Kapangyarihan, pera, at may bonus pang pulburon at coke. Sana po, doble ingat po kayo, Vice President, dahil alam naman po namin at alam din po ninyo, pati po ang inyong security ay binawasan po, di po ba, ng PNP? Kaya doble ingat po, Vice President. Dahil po ang kalaban nyo sa politika ay mukha po yatang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil ito daw po ay tinatawag na bonjing. Spoil, ito yung tinatawag na mga laki sa layaw. Mga tambay, di ba? Kaya po mahirap po ito. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo po yata itong mga ito. Kaya doble ingat po kayo, Vice President Sara Duterte. Mahirap na po. Ang kalaban nyo po ay mga traidor umano. Ingat po. Ayan po mga tambay, ang ating Vice President. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po. Ingat po kayo mga kabayan, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin, magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, syempre po ang Vice President, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong edad ay pinahirapan po siya ng husto ng ating gobyerno ngayon, mga tambay. Grabe po ang ginawa sa kanyang pasakit at pahirap, mga kababayan. Dinukot, kinidnap ng walang due process na natanggap o nakuha ang dating Pangulong Duterte. Sana po maingatan po siya, malagpasan niya po lahat ang kanya pong pinagdadaanan, madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating panahon o sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, ingat din po tayo. Paalam. Bye-bye.